Pabor ka ba o hindi na maging 51st state ang Canada ng Amerika? Hey guys, kumusta kayong lahat? Harry here from Pinoy Nomads. Ako po ay Filipino-Canadian na nakatira na dito sa US. Dito po kami sa California, kasama ko yung pamilya ko. So una po kaming nag-migrate sa Canada. Tumira po kami dyan ng 5 years sa Alberta. So in 2020, nung pandemic, lumipat kami dito sa Amerika. Okay guys, so bakit maraming pabor na maging part ng Canada or mag-merge na lang ang Canada at US? Marami yung naniniwala na syempre mayamang bansa yung US, mayamang bansa din yung Canada, magiging integrated yung economy, yung business, yung trades, magiging maganda yung trabaho, negosyo kung mag-iisa na lang, no? Mas madali na din yung cross-border mobility. So for example, from Canada, pwede kang mamasyal dito, magtrabaho dito sa 50 states. Meron kang 50 states na pagpipilian. So walang limit yung punta mo rito, unlike pag turista ka lang. So from Canada to here, may certain period of time na pwede kang magstay. So hindi ka pwede magtrabaho nang wala kang work permit. Kung 51st state yung Canada ng Amerika, pwede ka nang mamili kung saang state mo gustong pumunta. So in a way, malaking tulong siya, no? Financially, sa trabaho, negosyo, and yung trade relationships din ng Canada at saka US mas magiging malakas. Collectively, pag nag-merge ang Canada at saka US, superpower na lalo, di ba guys? So yung natural resources, yung security, for example, mag-combine. Although hindi ganun kalaki ang armed forces ng Canada compared mo sa US, tsaka yung budget ng Canada sa defense, pero pag pinag-combine mo siya, magiging superpower talaga, lalo na. So maraming mga Canadian or Americans or pati yung mga immigrants talagang wini-welcome nila yung idea na to, no? Alam ko ngayon sa Alberta at sa Saskatchewan, gusto na nilang maging independent, no? So meron silang independent referendum na sinusulong ngayon, kumukuha ng mga signatures para mahiwalay at kumalas na sila sa Canada. Very frustrated ang mga Albertans sa takbo ng nangyayari sa Ottawa, which is the capital ng parliament ng Canada. Kung matuloy, no, manalo sa independence referendum yung Alberta, so hihiwalay na siya sa Canada. And kung humiwalay na ang Alberta, so malaking possibility na mag-apply sila na maging 51st state, no? Kung mangyari yun guys, napalaking turn of event sa history ng North America. Kung magiging independent guys yung Alberta, for sure susunod din yung Saskatchewan, baka Manitoba, tsaka iba pang states, no, na hindi agree sa nangyayari sa government ng Canada ngayon, lalo na sa federal government, no. So lalo na ngayon na nakipag trade alliance na yung government ng Canada sa China, which is parang pinaprovoke nila yung US. So medyo, I don't know guys, so I'm not a politician, isa lang akong normal na mamamayan, pero yeah, napaka-importanting maging
papagmatsyag din tayo guys sa world events kasi very very important ito for us, no? Kaya yun guys, let's pray for world peace. Sana hindi dumanak yung dugo dahil sa mga pangyayaring ito guys, no? Sa isang iglap, no, pwede tayong pumasok sa malaking giyera, no, World War III, na maaring malipol lang buong mundo, no? Maraming taong mamamatay. Kung maraming pabor, marami ding tutol, no? Both Canadians and Americans ay ayaw nila na maging 51st state, no? Kasi nga may sariling identity yung Canada, may sarili siyang values, may sarili siyang culture, may sarili siyang political system. Magiging complicated 'yon pag pagsasama mo yung dalawang identity or kultura. Tapos, paano na yung pagiging sovereign country ng Canada? Kaya parang napaka-imposible. Para sa ating mga immigrants, guys, malaking implications nito, no? It's either kung Filipino-Canadian ka or Filipino-Americans. Academically, mas maraming papabor feeling ko kasi yung mga Canadians na walang trabaho sa Canada, biruin mo magkakaroon ka ng opportunity sa 50 states dito sa US. Malaya kang makakapunta rito. Unlike ngayon, mahirap, 'di ba? So hindi basta-bastang lumiban ng border para magstay dito, mag-work, maghanap ng better future for your family. Ma-practice mo yung profession mo, for example, sa mga nurses, engineers, doctors, mga physical therapists na pagdating mo sa Canada hindi ino-honor yung profession mo. Ang kadalasan trabaho mo mga blue collar jobs, mean jobs, kahit professional ka sa Pilipinas, kahit teacher ka, abogado ka, kung ano-ano pa. So mahirap ma-practice yung profession mo. Unlike dito sa US, mas madali-dali, no? Although hindi ganoon kadali kasi dadaan ka rin ng mga licensing process, pero compared mo sa Canada, hindi ganoon kahirap, no? So maraming naka-experience diyan. Isa na ako doon. Kung pabor o hindi yun yung madaling sagot kasi maraming pagdadaanan niya, no? Dadaan niya ng parliament ng Canada, ng approval ng Congress dito sa US. I'm not sure kung makikita natin sa lifetime natin ang Canada as a whole bilang 51st state. Pero kung mag-umpisa na maging 51st state ang Alberta, 52nd yung Saskatchewan, ay maaaring sumunod na yung iba. So yun guys, mahirap na discussion. So ano yung opinion nyo guys? Pabor ba kayo o hindi? At possible ba kaya na maging 51st state ang Canada? So yun guys, thank you so much for watching. God bless everyone. Bye.